ang puso ko. Walang tigil itong nainig at hindi ko magawang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Ibinaba ko ang aking tingin at bahagyang tumango. Pagkaalis ni Leo Ruyan dala ang first aid kit. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tangyan. Wow, ganyan ka na ba kawalang puso? Sobrang nasaktan si Bingbang para iligtas ka, tapos hindi mo man lang siya dadalawin. Habang pinakikinggan ko ang walang basehan niyang akusasyon, ayoko namang mabahiran ng dumi. Malamig akong natawa, kung hindi niya lang ako laging ginugulo at ayaw akong tantanan. Hindi sana babagsak sa ulo ko ang chandelier. Kasalanan niya kung bakit siya nasaktan. Tapos sa akin niyo pa isisisi. Ano man ang nangyari, itinulak ka pa rin niya palayo sa kritikal na sandali. Wala ka na ba talagang natitirang pagtingin sa kanya? Medyo humanga pa ako sa kakapalan ng mukha niya at sa galing niyang baluktutin ang katotohanan. Tinatamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Napatingin ako sa band-aid sa binti ko. At nagsinungaling na lang ako. Gusto ko sanang pumunta para makita siya. Kaso nasugatan din ang binti ko. Hindi ako makalabas ngayon eh. Natahimik siya sa telepono ng mga 10 segundo. Pagkatapos ay tumikim siya. Lamambat ang tono niya. Kung hindi ka makakapunta, hayaan mo na. Pero kailangan mo pa ring magbayad ng utang na loob. Narinig ko na sa susunod na buwan, gaganapin ang lunch dinner para sa Yundaw project. Dalhan mo na lang ako ng ilang imbitasyon sa pamamagitan ng sekretarya mo, at quits na tayo. Yun pala ang plano niya. Hindi ko mapigil ang matawa. Agad akong pumayag. Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-message ako sa tita ko at nagtanong tungkol sa mga detalye ng proyektong ito. Tapos, nakiusap akong padalhan niya ako ng ilang imbitasyon bukas. Sa mga sumunod na araw, kahit saan ako magpunta, laging nakasunod sa akin si Leo Ruyan. Noong una, sinusubukan ko siyang kumbinsihin na gawin ang sarili niyang mga bagay, pero palagi niya akong binabara gamit ang kasal namin bilang dahilan. Unti-unti, napansin ko na basta't nasa tabi ko si Leo Ruyan. Kahit anong problema pa ang harapin ko sa trabaho, palagi siyang may maibibigay na opinyon. Nasanay na ako sa presensya niya. Dahil sa araw-araw na pagsasama, mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Kapag kailangan kong mag-overtime sa gabi, magdadala si Leo Ruyan ng laptop at sasamahan ako, tahimik na ginagawa ang sarili niyang trabaho. Minsan-minsan, kapag kailangan niyang umalis, agad siyang magsasabi sa akin. Sa mga araw ng pahinga, sasamahan niya akong lumabas at mamasyal, at dinala niya ako sa maraming bago at interesanteng lugar. At mga maliliit na bagay. Pagkalipas ng kalahating buwan, noong Chinese New Year, ang Jiang Liu. Nagkasundo ang dalawang pamilya na magsama-sama para sa reunion at salubungin ang bagong taon. Ang dalawang malaking pamilya, na may mahigit 10 miyembro, ay masayang nag-uusap habang magkakasama. Sa lahat ng kanilang pinag-uusapan, laging napupunta ang topic sa bagong kasal na mag-asawa. Tiningnan kami ni Leo Ruyan ni Mama Jiang nang may kasiyahan sa kanyang mukha habang nakaupo kami sa tabi niya. Itong si Afan, manang-mana sa tita niya sa katigasan ng ulo. Pagkatapos niyang graduate, pinapabalik ko siya sa Jingbei. Pero ayaw niya talaga, ipinilit niyang mag-isang magsumikap sa labas. Wala na akong magawa sa kanya. Ruyan, kung mayroon man siyang ginawang hindi maganda, pagpasensyahan mo na lang sana siya, ha? Inireklamo ako ni Mama sa harap ng maraming tao. Medyo nainis ako at ipagtatanggol ko na sana ang sarili ko. Nilagay ni Leo Ruyan sa kamay ko ang kababalat pa lang na orange at nakangiting nagsalita, Maria. Masyado naman po kayong seryoso. Hindi naman po matigas ang ulo ni Afan. Sa tingin ko, independent siya at may sariling paninindigan. Sa hinaharap, kasama si tita, siguradong kaya niyang pasanin ang responsibilidad ng pamilyang Jiang. Pagdating ng panahon, kailangan ko pang matuto mula sa kanya, hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, sumunod na ring pumuri ang pamilya Liu, kaya hindi na halos maitikom ni Mama Jiang ang kanyang bibig sa tuwa. Puno ng saya ang tono niya. Basta magkasundo kayong dalawa, masaya na kaming mga nakakatanda. Kung magkakaanak pa kayo agad, aba, mas masaya kami. Nang marinig ito ng ilang nakakatanda, nagsimula na rin silang manukso. Biglang namula ang mga tenga ko. Napansin ni Ruyan ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko, kaya agad siyang gumawa ng dahilan at hinayla ako papunta sa hardin. Nang mahanji na ng malamig na hangin ng taglamig, unti-unting bumalik sa normal ang kulay ng mukha ko. Bahagyang ngumiti si Leo Ruyan at kusa niyang iniba ang usapan. Pupunta ka rin ba sa dinner party bukas? Pupunta. Galing sa akin ang invitation letter ni Bai Ningbing, kaya kailangan ko siyang bantayan. Para malaman na rin kung ano ang binabalak niya. May sobra pa bang invitation? Bigyan mo rin ako ng isa. Nang marinig ko yun, nagulat akong nagangat ng tingin sa kanya. Maganda naman ang proyektong ito. Pero di ba't abala ka at si ate sa Yuan Chuan? Sa ganitong kakritikal na panahon, gusto mo pa ring pumunta. Para magmanman, ano, alam niyang nagbibiro lang ako. Mabilis siyang kumurap ng ilang beses at sumagot, syempre hindi ako interesado sa proyekto. Pasko lang kasi at walang magawa, sasama na lang ako sa'yo para mamasyal. Tumango ako bilang pag-intindi, naalala kong iisa na lang ang invitation na hawak ko. Kaya hinayla ko siya pababa para hanapin si tita. Ang dinner party para sa proyekto ay gaganapin sa pinakamalaking hotel sa Jingbei. Alas 7 ng gabi, dahan-dahang umakyat sa entablado ang project head. At inanunsyo ang opisyal na pagsisimula ng dinner party. Na traffic ang sasakyan ng pamilya Jiang.
Kaya kalahating oras silang na late. Pagbukas pa lang ng pinto, tinalubong agad si tita ng mga taong may sariling interes na nag-aabang sa pinto. Nang makita ko ang dami ng tao, ayoko nang makisali pa sa gulo. Hinayla ko si Leo Royan para iwasan ang mga tao at pumasok sa loob. Hindi naman talaga kami pumunta para sa proyekto. Kaya naglakad-lakad lang kami ng kampante sa loob ng hall. Tinitikman ang mga pagkain at red wine. Nakatayo sa ikalawang palapag si Bai Ningbing na may hawak na isang kopeta ng champagne. Nakasandal sa rehas, isang tingin lang ay nakita na niya. Ako, na bumubulong kay Leo Royan. Sa loob ng isang buwang ito, marami siyang inisip, sumuko na siya sa akin. Isa akong Jiang, at ang pinakasalan ko ay si Leo Royan. Alinman sa dalawang pamilya, wala siyang kakayahang banggin. Kaya palagi niyang kinukumbinsi ang sarili na kalimutan ang nakaraan at tanggapin ang katotohanan. Pero kahit gaano katagal niyang inihanda ang sarili, nang makita niya kaming dalawa sa harap niya, na sobrang lapit sa isa't isa, hindi pa rin niya mapigilan ang sama ng loob. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Sa tabi niya, sinundan ni Shen Haoyu ang kanyang tingin at nakita ako. Nagningning din ang kanyang mga mata. Hinayla niya si Xia Roxu at naglakad pababa. Nang makita ito ni Tang Yan, hinayla niya rin si Bai Ningbing at sumunod. Ang apat na tao ay lumusat sa mga tao at lumapit sa akin. Third Miss, matagal na tayong hindi nagkikita. Narinig kong kakakasal mo lang daw kamakailan. Congratulations sa inyong kasal. Salamat. Pagkasabi ko ng salitang iyon, naging malamig na naman ang paligid. Hindi na nakapagsalita si Xia Roxu, kaya sinenyasan na lang niya si Shen Haoyu. Ay sumenyas, at agad namang lumapit si Shen Haoyu at tumaway sa akin. Kuya Afan, natatandaan mo pa ba ako? Nagkita na tayo mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Mr. Shen, matagal na tayong di nagkikita. Nang marinig ang boses ko, saka lang tumingala si Bai Ningbing, saktong nakita niya ang malamig kong tingin. Afan, matagal na tayong di nagkikita. Nabalitaan kong nasaktan ka raw noong araw na yon. Magaling ka na ba ngayon? Dahil sa'yo, maayos naman ang paggaling ko. Ang makahulugan kong tono, ay nagpang-inig sa puso ni Bai Ningbing, at bumakas sa mukha niya ang pagkakasala. Hindi niya mapigil ang magpaliwanag, pero bago pa man siya makapagsalita, pinigilan na siya ni Leo Royan. Sinamahan namin ni Afan si tita para dumalo sa salo-salo. Hindi ko inaasahang makikita pa namin si Roxu rito. Panahon pa naman ng bagong taon. Napakalayo ng binyahe niyo papuntang Jingbei, may kailangan ba kayo? Nang marinig yun, agad siniko ni Tang Yan si Xia Roxu. Sinisinyasan siyang samantalahin ang pagkakataon. Interesado rin ang mga pamilya namin sa proyektong yun daw. Kaya naisip naming tingnan. Nabalitaan naming tita raw ni Afan ang namamahala sa proyektong ito. Iniisip ko lang Wanro, kung maaari, alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Pakilala mo naman kami. Hindi agad sumagot si Leo Royan. Sa halip, tumingin siya sa akin, na para bang hinihingi ang opinyon ko. Matapos kaming magkatinginan, gusto sana naming tumulong ni Wanro. Pero tulad ng nakikita nyo, abala ang tita ko at hindi makaalis. Mukhang hindi magandang ideya. Nagkatinginan silang tatlo. Naintindihan nilang pagtanggi yun. Ayaw din naman nilang makasakit ng damdamin. Nagbatian pa sila ng kaunti bago umalis. Tanging si Bai Ningbing lang ang naiwan. Nakatitig lang siya sa akin, tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Ayokong pansinin siya, kaya hinayla ko si Leo Royan at umalis na. Pero para siyang nawawala sa sarili na sumunod sa aming dalawa, mula sa bulwagan hanggang sa ikalawang palapag. Sumunod pa siya hanggang sa hardin. Nang makitang walang ibang tao sa paligid. Miss Bai, kanina mo pa kami sinusundan ng asawa ko. May gusto ka bang sabihin? Doon lang napagtanto ni Bai Ningbing na hindi tama ang ginagawa niya, kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na, naparami yata ang nainom ko. Medyo nalito na ako, hindi ko na matandaan ang daan. Nang marinig ang palusot na yun, mahinang tumawa si Leo Royan. Pero napakalamig ng kanyang tono. Ayos lang na malito ka ng sandali, pero huwag kang magkakamali palagi. Pinapahalagahan ni Afan ang pinagsamahan ninyo. Pero ako at ang pamilyang Bai, wala tayong anumang ugnayan, kaya wala tayong dapat pag-usapang pinagsamahan. Ang banta sa kanyang mga salita ay nagpabagsak sa kalooban ni Bai Ningbing. Alam niyang sa kapangyarihan ng pamilya Liu, sa ilang salita lang ni Leo Royan. Maaaring mawala na lang bigla ang pamilya Bai sa Shanghai. Hindi nang ahas si Bai Ningbing na isugal ang kanyang pamilya para kalabanin siya. Kaya kinagat na lang niya ang kanyang dila, tiniis ang galit, at bumalik sa bulwagan. President Jiang, may pinagsamahan din kami ng pamangkin niyo. Kung hindi niyo man kami pagbibigyan, sana para na lang sa kanya. Hindi niyo ba maaaring tanggapin itong alay naming inumin? Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob. Pero nang marinig niya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang may masamang nangyari. Dali-dali siyang pumasok, pagkatawid niya sa gitna ng mga tao papunta sa pangunahing bulwagan. Hindi pa man niya nasasabi ang, President Jiang, pasensya na. Nakita na niya ang kanyang tita na dinampot ang telepono at tumawag ng security. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong lugar. Ang ibang mga bisita ay may mga ngiting mapanukso. Nakatitig sa 4 na taong namumutla ang mukha. Ngayon ang project launch dinner ng Yundao. Hindi ito isang shortcut, dahil lahat kayo ay nakatanggap ng imbitasyon. Pakimakinig po sanang mabuti sa press conference na magsisimula mamaya.
Huwag ninyong tularan ang mga ito na gumagamit ng maling paraan. Kung hindi, palalabasin kayo sa party. Huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Habang kinakaladkad palabas ng 12 gwardya ang 4 na tao. Sakto namang kada rating ko lang kasama si Leo Ruyan. Matagal kaming mag-asawa na tumayo at nanood sa may pinto. Pagkatapos ay nagkatinginan kami, at parehong nakita ang tuwa sa mga mata ng isa't isa. Narinig ang boses ng host mula sa hall. Mukhang magsisimula na ang project presentation. Pinaalis na ang mga nanggugulo. Ayoko na ring magtagal dito. Hinayla ko siya at sinabing uuwi na kami. Si Leo Ruyan naman ay laging sumasang-ayon sa akin. Pagkatapos niyang mag-text kay tita, umalis na kami sakay ng kotse. Ilang araw na kaming mag-asawa na tumutuloy sa lumang bahay. Lahat ng katulong sa bahay ay umuwi para sa holiday. Kaya walang katao-tao sa bahay. Kaming dalawa ay magkatabing nanood ng pelikula sa sofa hanggang halos mag-umaga na. Bigla akong nag-crave ng bola-bola ang malagkit. Holiday pa naman at hating gabi na. Sarado na ang mga kalapit na tindahan at food delivery. Nakatingin ako sa mga salitang, delivery unavailable, sa cellphone ko. Napabuntong hininga ako ng malalim. Kitang-kita ang pagkadismaya sa aking mukha. Si Leo Ruyan ay ngumiti ng malambing, tumayo, at pumasok sa kusina. May inilabas siyang isang supot ng glutinous rice flour mula sa cabinet. Nang makita ko ang ginagawa niya, dahil sa kuryosidad ay lumapit ako sa kanya. Puno ng sorpresa ang mga mata ko. Marunong ka palang gumawa ng bola-bola ang malagkit. Nakita ni Leo Ruyan kung paano ko hinahawakan ang glutinous rice flour. Alam niyang gusto ko ring sumubok, kaya kumuha siya ng 2 apron. Isinuot niya sa akin ang isa. Bakit hindi tayo humanap ng tutorial para matuto? Siguro madali lang yan, no? Naisip kong may punto nga siya. Dali-dali kong binuksan ang cellphone ko. Mahigit 1 oras naming sinundan ang tutorial. Saka lang kami bahagyang nakagawa ng ilang bola-bola ang iba-iba ang laki at hugis. Nang kumulo na ang tubig, ilalagay ko na sana ang mga bola-bola, pero natakot si Leo Ruyan na mapaso ako. Mabilis niyang kinuha sa akin ang plato at inutusan akong kumuha ng 2 mangkok. Wala kaming ibang pampatamis sa bahay, kaya naglagay na lang siya ng pulang asukal para pampalasa. Nang may hain na ang 2 mangkok ng bola-bola, lampas na ng 12:00 ng hating gabi. Gamit ang kutsara, itinabi ko ang pinakamalaking bola-bola sa mangkok ko. Nagmayabang ako sa harap ni Leo Ruyan, nasa akin ang pinakamalaki. Mukhang suswertehin ako ngayong taon. Nakatingin lang sa akin si Leo Ruyan. Pagkakagat ko, ang mayabang ng ngiti sa mukha ko ay biglang nanigas ng ilang segundo. At saka bumalik sa dati. Hindi ba masarap? Ilang beses umikot ang mga mata ko, tapos ay sunod-sunod akong tumango. Pagkatapos ay inabot ko ang kutsara sa harap niya, sinusubukang kumbinsihin siya na napakasarap nito. Gusto mong tikman? Sinulyapan lang ito ni Leo Ruyan. At alam na niyang hilaw pa ang sinlaki ng plum na bola-bola ang ginawa ko. Pero hindi siya nag-atubili kahit 1 segundo. Yumuko siya at kinain ang natitirang kalahati. Nang makita kong nahulog siya sa patibong ko, halos hindi ko na mapigilan ang mapaglarong ngiti sa aking mga labi. Mabilis kong itinaas ang kamay ko para takpan ang mukha ko. Masarap, di ba? Pero isang ekspresyon ng pagkamangha ang lumitaw sa mukha niya. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Masarap, matamis, malagkit at tamang-tama sa panlasa ko. Habang sinasabi niya ito, nagningning ang kanyang mga mata, kaya hindi ko matiyak kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Pero mas naniniwala ako sa sarili kong panlasa, kaya agad kong ibinaba ang kutsara. Tinaas ko ang baba niya gamit ang isang kamay, balak kong buksan ang bibig niya para makita. Agad na nilunok ni Leo Ruyan ang nasa bibig niya. Nang sa wakas ay nahirapan kong buksan ang bibig niya. Wala na akong nakita. Agad na lumitaw ang pagkadismaya sa aking mukha. Halatang hilaw yun eh. Niloloko mo ko, no?